Bilang tugon sa housing crisis na pinagdadaanan ngayon ng Canada, nag-implement sila ng study permit cap or may limit na yung mga i-issue na study permit for international students na mag-a-apply dito sa Canada. So kanina lang nag-announce si IRCC ng tatlong malalaking updates para sa mga future international students or aspiring international students na gustong mag-aral dito sa Canada. Number 1 dyan, yung sinabi nga natin na study permit cap. Number 2 is regarding the PGWP. Number 3 is regarding the open work permit para sa mga spouse ng international students. So maraming nagbago sa mga criteria, sa mga eligibility requirements and everything. So pag-usapan natin ngayon dito yung una, yung news mismo. Pangalawa, kung anong impact nito para sa mga aspiring international students. And pangatlo, yung mga susunod na hakbang na pwede mong gawin. So let's start dun sa study permit cap. Sabi ng IRCC, for the next 2 years, that is 2024 and 2025, magkakaroon ng limit ang mga i-issue nila or i-approve nila ni study permit applications. So for 2024, we are looking at around approximately 360,000 applications na ma-approve or 360,000 na issued study permit. So this is 35% lower than the numbers from 2023. Kasi approximately noong 2023, 550,000 na study permit ang na-issue ng Canada. So dito sa 360,000 na study permit na mai-issue, na limit lang or max, dinistribute yan ng federal government sa mga provinces and territories. Tapos yung mga provinces and territories naman ang mag-allocate ng slot sa mga DLIs or yung mga public institutions or mga schools. Tapos alam din natin na sa news, ang sabi doon, naka-base daw sa population yung pag-allocate ng federal government doon sa provinces, taking into consideration yung mga areas na nagkaroon ng unsustainable growth of international students. So, sa mga hindi nakakaalam, meron kasing mga areas dito sa Canada na kung tawagin namin ay international student hotspot. Itong mga international student hotspot kasi, ito yung mga sikat na schools na madaming pumupuntang international student. Kaya lang ang problema, walang enough housing doon sa area na yon. And last year nga, nagka-problema din yung mga ibang students na hindi sila makahanap din ng part-time job nila doon sa area because it's very competitive. So, hindi na ako magbabanggit kung saang area to at kung anong school ito. Pero sabi ng IRCC, tinake into consideration daw nila yon na mabigyan ng mas maliit na allocation. And aside from that, sabi rin ng IRCC na i-require na lahat ng study permit application na magkaroon ng attestation letter galing sa province para patunayan na meron silang valid slot na pwede sila mag-international student doon sa DLI na yun. Kasi nga, sabi ko sa inyo kanina, si province ang mag-allocate sa mga DLI. Si DLI mag-i-issue ng LOA. So, ikaw as international student, you wanna make sure first na yung LOA na in-issue ng DLI mo, meron talagang nakaalat na slot for that. Kaya mo kailangan yung attestation letter. One thing na inonote natin dun sa study permit cap is yung mga renewals ng study permit kasi meron dyan or madami dyan. Yung mga nandito na sa Canada, 1 year lang yung study permit pero gusto nilang i-extend, hindi kayo kasama doon sa cap. So, aside from the 360, meron pa kayong sarili doon. Hindi kayo pasok doon sa limit na yun. So, sabi ni RCC, huwag tayo mag-alala kasi hindi tayo apektado doon sa mga magre-renew ng study permits nila. So, yun yung sa study permit na cap or limit. And pag-usapan naman natin yung second big news nila is yung PGWP eligibility. So, dito sa PGWP eligibility, meron silang dalawang binitawan na news. Una, sabi ng IRCC, starting September 1, 2024, international students who begin a study program that is part of a curriculum licensing agreement will no longer be eligible for a post-graduation work permit upon graduation. Under curriculum licensing agreements, students physically attend a private college that has been licensed to deliver the curriculum of an associated public college. This program has seen significant growth in attracting international students in the recent years, though they have less oversight than public colleges and they act as a loophole with regards to postgraduate work permit eligibility. So, yung mga mag-i-start mag-aral sa September 1, yung mag-i-start pa lang ng programa, so i-clear ko lang na yung mga nag-aaral na sa mga private institutions na mayroong curriculum licensing agreement or arrangement sa mga public schools, hindi kayo apektado ng
policy na to. Ang binabanggit nila dito is yung mga bagong international students na mag-i-start sa September 1. So kapag mag-start ka ng May or nag-start ka na ng January 1, 2024 or May 2024, pwede ka pa rin mabigyan ng PGWP. So under this CLA kasi, no, ganito kasi nangyayari. Si private institution na hindi supposed to be pwedeng mag-offer ng program sa international students na magiging eligible sa PGWP ay kumukuha ng lisensya sa isang public school na merong kapangyarihan or merong privilege na mag-offer ng program na PGWP eligible para siya yung mag-deliver ng program na yon. So, yun yung isang malaking effect sa PGWP. And ang sumunod na binago nilang eligibility or babaguhin pa lang nila kasi hindi pa talaga sure kung kailan ito is para dun sa mga programs na graduate or yung mga masteral or mga postgrad diplomas na mga shorter programs kasi normally guys, ang mga masteral dito, mga short-term programs yan or yung mga postgrad, di ba? May mga 1 year na postgrad lang. Pinaplano nila na pag natapos mo yung mga certain programs na yan, bibigyan ka nila ng PGWP of 3 years. Kasi normally guys, ang PGWP is naka-base dun sa length of study mo. So kung 1 year lang yung length of study mo, irrespective kung masteral yan or postgraduate yan, 1 year lang yung PGWP mo. Kung 2 years yung program mo, pwede ka mabigyan ng 3 years. Pero with this new policy, kapag na-implement na nila ito, kahit 1 year lang yung program mo, basta postgraduate siya, pwede kang mabigyan ng 3 years PGWP. And pangatlong news nila is about open work permit. Ito yung pinaka-highlight sa tingin ko, no, sa tatlong news na binigay nila. Kasi madaming apektado dito sa OWP requirements na to. Normally kasi dito sa Canada, pag nag-international student ka, kahit undergrad yung program mo, postgrad, masteral, doctoral, makukuha mo yung spouse mo for an open work permit. Pero with this new policy, pag nirelease nila ito, hindi mo na makukuha yung spouse mo as OWP kapag hindi masteral or hindi doctoral. So, dalawa na lang na level ang makakakuha ng spouse under the Open Work Permit Program. So, kung hindi ka masteral, hindi ka doctoral, unfortunately, hindi mo makukuha yung spouse mo as Open Work Permit. So, dito sa IRCC, ang sabi, in the weeks ahead, Open Work Permits will only be available to spouses of international students in master's and doctoral program. Hindi niya sinabi na yung mga mag-i-start ng September or yung mga nakapag-apply na ng study permit before this day or after this day. Wala siyang sinabi sa date. So, hindi pa clear kung ano yung cut-off. Kung mag-i-implement na ba siya right now or yung mga applications lang na isi-send bukas or isi-send ngayon ang maapektuhan nito. Hindi natin sure kasi wala silang sinabi. So, ang take natin dito na lang, siguro, expect the worst, tapos pray na lang for the best. Ipag-pray na lang natin na yung mga nakapag-apply na ng study permit nila together with their OWP na undergrad yung program, mapagbigyan pa rin na masama nila yung partner nila as open work permit. Pero still, hindi natin alam, si IRCC lang nakakaalam yan, and hopefully magbigay sila ng update later on. So, yun yung mga big updates na binitawan ni IRCC. Ngayon, ano yung mga impact nito sa mga international student? Ngayon, in this part naman, pag-usapan natin yung mga pwedeng impact nito sa mga nagbabalak na mag-international student dito sa Canada. And next is kung ano yung mga pwede nyong gawin para ma-work out pa rin ninyo yung pagiging international student ninyo. So, doon sa study permit cap, ang tingin ko dito magiging first come, first serve basis na to. Unless maglagay sila ng program na siguro i-evaluate or irarank nila yung mga applicants kung sino yung mauunang ma-approve, sino yung mahuling ma-approve, whatever. Pero I don't think that's fair. So, most likely, ang magiging impact nito is a first come, first serve application. Kasi unlike yung sa express entry pool, no, na pataasan yung score, tapos kasi may cap din yung mga PR, di ba? So, kung kailangan nila lang 50,000, kukunin lang nila yung top 50,000 doon sa express entry pool. Pero hindi ko ma-imagine kung paano siya mangyayari dito sa study permit application, no? Kahit yung sa attestation, meron kasi silang binanggit din sa attestation letter, di ba? Na first, pupunta sa attestation letter para maano nila yung 316 na cap nila. Pero hindi pa rin tayo sure kung paano nila gagawin. So, most probably, sabi ko nga, baka first come, first serve basis. Second is sa PGWP. So, based dun sa bagong PGWP eligibility criteria nila, it seems na medyo ine-emphasize nila yung importance ng pagpili ng tamang DLI
na kung gusto mong mag-international student and gusto mong mag-work after you graduate, is dapat sa public DLI ka mag-aral, hindi sa private institution. Though pwede ka pa rin mag-aral sa private institution, kaya lang wala kang PGWP. So doon naman sa policy, in terms of OWP naman, ang nakikita kong impact nito is para sa mga family applications or yung mga merong spouse na gusto nilang kunin dito sa Canada's Open Work Permit. Sa mga solo applicants or sa mga solo international student, walang gaanong wala gaanong effect sa kanila to kasi hindi nila ito mararamdaman as in. Pero para sa mga kagaya ko, for example, na pumunta ako dito as international student with the plan na si wife ko ay magkakaroon ng open work permit to help me finance my studies here in Canada, that will no longer apply. So, sa mga kagaya ko na maliit yung budget nung pumunta dito, medyo mas mahihirapan na ulit tayo na makapasok ng Canada. So, with that being said, pag-usapan naman natin yung mga next moves mo or ano yung mga dapat mo nang gawin ngayon. So, to address yung study permit cap, I recommend na mag-apply kayo as soon as possible na kaya ninyo pag nakumpleto na nyo yung proof of funds nyo, pag nakumpleto na nyo yung documents ninyo, meron na kayong attestation letter, meron na kayong LOA, basta as in lahat, pag nakumpleto nyo na, the moment na makumpleto nyo yung requirements ninyo, i-apply na ninyo agad. Kasi hindi natin alam kung paano nila yung gagawin, paano nila bibigyan ng cap. Pwedeng yung mga mauunang mag-apply siguro, yun yung bibigyan ng study permit, yung mga mauling mag-apply, siguro baka i-defer, hindi natin alam. Disclaimer lang before pala tayo mag-proceed, I am not an immigration consultant, so ang lahat ng sinasabi ko dito is based lang sa research ko, sa public documents na available, and based lang din sa personal experience and opinion ko. So, dun naman sa PGWP eligibility criteria, ang kailangan lang ninyong gawin is i-make sure ninyo na yung school na papasukan ninyo is a public institution na DLI na nakakapagbigay ng PGWP or nag-o-offer ng program na PGWP eligible. So kung gusto nyo na mag-stay dito, mag-aral dito, mag-stay ng whatever years para magtrabaho and then eventually mag-PR, kung yun yung plano ninyo, make sure na public institutions yung school na pupuntahan ninyo. So, kung kailangan nyo ng tulong sa pagpili ng school na pupuntahan nyo, program na kukunin ninyo, just let me know kasi we at Grace Canada Portal Corporation, we offer free advising tsaka free LOA assistance para sa mga aspiring international students. Next na pwede ninyong gawin kung gusto nyo mag-international student dito sa Canada is pumili na rin ng program na master's degree or doctor's degree. Para lang sa ganun, eligible ka na sa PGWP, eligible ka pa kunin yung spouse mo dito sa Canada. And hindi lang yon, na kahit less than 2 years yung magiging masteral program mo, just in case lang, ay magiging eligible ka for a 3-year PGWP. Tingin ko lang kasi di ba meron ng cap na 360,000, medyo minamaximize ni Canada yung mga potential international student. Kaya naman binibigyan ng incentive yung mga master's program, mga doctorals program, ganyan. Kasi alam nila na mas mataas yung chances nun makakontribute sa mga higher level positions dito sa Canada. So if you are a family naman and gusto mo pa rin kunin dito si spouse mo or partner mo pero ayaw mong mag-masteral or mag-doctoral, pwede mo pa rin ituloy yung international student journey mo. Kaya lang, makukuha mo lang yung partner mo under visitor visa. Hindi mo siya makukuha as open work permit. Pero still, magkakasama pa rin kayo dito. Pero ang isang magiging problema dyan is yung finances. If you are financially prepared, pwedeng-pwede yon. Pero kung medyo kagaya ko na hindi ganun ka-prepared yung financials namin nung nag-international student kami, medyo tagilid yon for us. To lighten up the mood guys, meron din akong good news na ibibigay sa inyo kasi ang sabi dito, in the coming months, we will continue to work to provide clear pathways to permanent residence for students with in-demand skills and explore new measures to better transition international students to labor workforce. So, gumagawa din ng paraan si IRCC na mas mapadali yung pagiging PR ng mga international student for highly in-demand jobs or skills or whatever. So, that's actually a good news too. So, I hope nakatulong tong video na to guys. Pag meron kayong questions, just comment down below. Pag kailangan nyo ng assistance sa pag-apply ng LOA, sa pag-process ng study permit nyo, or whatever, just let me know. Mag-email lang kayo down below. And yan guys, thank you so much. Again, this is Edwin from Grace Canada Vlog. Always remember to stay humble and always stay focused sa inyong mga goals. And yun, see you sa next vlog. Bye-bye!